May bagong intriga o tsismis o paninira ba ito? Kayo nang bahala kung ano yung tingin dyan. Si Amy Marcos po kasi may sinasabi ngayon. Senador Amy Marcos, tinuturing na ate ni Pangulong Bongbong Marcos. Akala nyo kanya sinasabi ngayon na ang galaw daw ngayon ng Kongreso magkaroon ng CONAS, Constitutional Assembly, para daw baguhin ang saligang batas para ma-extend si Pangulong Marcos Jr. ng another 3 years. Tapos babaguhin pa rin daw ho kasama sa pagbabago ng ating saligang batas ay baguhin ang age limit ng mga kakandidatong presidente. Nagagawin daw na parang 50 years old dapat ang maging ang kandidatong presidente para daw ma-disqualified si Sara Duterte. Kasi wala pang 50 years old si Sara. Yan ang mga chismis at intriga ngayon ni Senator Amy. So anong tingin ninyo? Yan ba'y chismis lang, intriga, o paninira sa kanyang kapatid? Kasi ang kanyang sinasabi, kanyang kapatid na si Pangulong Marcos, kasi ang kanyang sinasabi, parang may alam ang Pangulo. Parang may utos ang Pangulo sa Kongreso. Dahil ang gustong palabasin, hindi gagalaw ang Kongreso para magkaroon ng Constitutional Assembly, CONAS, para baguhin ang saligang batas kung walang approval daw ang Malacanang. Dahil ang Malacanang daw makikinabang. Isipin mo, pinapalabas niya extension ng another 3 years. Tapos baguhin ang age limit para hindi makatakbo si Sara. Eh di ba panggugulo yan? Di ba magiging dahilan naman yan ng na pagkakagulo or pagkakawatak-watak ng Pilipino kung papaniwalaan siya? Trabaho ba ng senador na mang-intriga, mag-chismis para lang magalit ang mamamayan? Natural, kung maniniwala kayo sa sinasabi niya ni Amy Marcos, may magagalit na sektor dahil ang sinasabi, extension. Di ba? Ay ang alam naman natin sa kasalukuyang batas, 6 na taon lang ang term ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. At sa ilalim ng kasalukuyang batas, eh talagang merong age limit sa pagtakbo sa pagiging Pangulo. Hindi pwede ang bata pa. O below 40 years old o 45 years old, may pwede. Pero ngayon, biglang inaangguluhan ni Amy ng ganyan na pinapalabas yung kanyang kapatid, ang Pangulo, ay merong ideyang ganito at siya yung nag-utos sa Kongreso para gawin ito. Di, panibagong problema ang idinudulot niya. Wala naman palang ganon. Kasi ang sinasabi ngayon, mula doon sa aking mga kakilala sa gobyerno, wala namang utos na ganyan ang Pangulo, wala namang agenda ang Pangulong ganyan. Talagang tatapusin lang ni Pangulong Marcos ang kanyang term sa June 30 ng 2028. Sa gulo ba naman ito ng ating bayan? Sa dami ba naman ng pasaway? Sino ba naman gusto maging Pangulo ng ganong kadali? Sino ba naman gusto ma-extend yung ganyan? Maraming gusto maging Pangulo sa eleksyon. Pero yung nakaupo na, walang magugustong ma-extend sa dami ng problemang ito. Kahit na anong gawin mo, minamasama ka. Kahit anong gawin mo, binabanatan ka, personal pa. Paano mo papa-extend ang Pangulo? So, kayo mga Pilipino, hindi ito fake news. Lumabas na ito nag-viral na ito, pero ayaw ko nang gamitin kasi ayaw ko ng copyright Talagang si Amy Hoy nagsasalita doon sa interview, parang proud na proud siya sa kanyang mga sinasabi. Hindi ko alam kung bakit ganitong katindi ang galit ni Amy sa kanyang kapatid at sa gobyernong ito. Nung magkagulo sa Senado, ang sinasabi, agad-agad ang kanyang recommendation, wala pang investigasyon. Tanggalin ang NBI. At kung ano-ano kagad kanyang iuutos sa kanyang Pangulo. Sumulat pa siya, black and white, hindi lang interview. Sumulat siya sa ating Pangulo at kanyang pinasisibak ang NBI Director. Wala pang kaukulang investigasyon, kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado. Ay naman pala, ang nagpaputok ay mga tao nila, security nila, Office of Sergeant at Arms. Nakita mo? Di ba dapat ang senador, mga oposisyon, o administration, senador, kayo ay senador ng mamamayang Pilipino. Kung kayo opposition, dapat constructive criticism, hindi yung ang inyong galaw ay parang sa aking opinion, puro paninira. Puro below the belt ang galaw.
Isipin mo, napakainit ng drama sa Senado. Ngayon, sisingitan bigla ni Amy na extension daw ang gusto ng Pangulo. Gagamitin ng Kongreso, CONAS. Kasi yung CONAS, kaya yan ang kanyang ginamit. Kasi yan ay exclusive na karapatan ng mga congressman. Tatlo ho kasi ang pamamaraan ng pagbabago ng saligang batas. People's Initiative, CONAS, at saka CONCON. Yung Constitutional Convention, kasama ang Senado at pribadong sektor. Convention talaga yan. Magastos. CONAS, mga congressman lang. Pwede lang hindi isama ang senador. Ayaw ng mga senador yun, hindi sila kasama kasi mawawala sila. Kaya ayaw nila ng CONAS. Yung People's Initiative, taong bayan yun, pero medyo mahirap yun. So, pinili niya yung CONAS kasi alam niya yung CONAS talagang kongreso ang merong authority doon. Pero pinapalabas ni Amy na parang alam ng Pangulo dahil siyang makikinabang. O edi panibagong paninira, panibagong intriga na hindi makakatulong sa mamamayang Pilipino para magkaroon ng reconciliation o pagkakaisa o magtulungan. Laging nagdi-divide dahil sa ganyang klaseng balita na Marcos pa yung pinanggalingan. Di bala sana kung totoong oposisyon na hindi Marcos, maintindihan pa natin. Pero ito'y ate, super ate, kadugo ni Pangulong Marcos. Kung 1,000% o 500%, basta kadugo yan, Marcos pa rin. Pero bakit siya yung gumagawa ng gano'n? Hindi po ako nagagalit, nagtatanong lang. Kasi ako'y Pilipino. Gusto ko pagkakaisa ang bawat Pilipino. Ayaw kong nagkahati-hati dahil sa chismis, dahil sa intriga, lalo na ho kung wala namang katotohanan. Chismis nga lang. Huwag naman sana. Ang senador hindi dapat chismoso. Ang senador hindi dapat nang iintriga. Dapat ang mga statement ng mga senador mayroong kabuluhan, may ebidensya, may pagpapatunay. Hindi yung for media only, publicity only, pero mayroong malaking epekto ito sa national security at saka ho yung pagkakaisa ng Pilipino. Yan po yung aking observation at opinion. Kaya please lang, huwag kayong magagalit. Pro o anti Amy Marcos. Kung mahal mo ang Pilipino, dapat doon kayo at doon tayo sa totoo. Yung intriga, chismis at paninira, hindi yan nakakatulong sa gobyerno. Yan ay nagdadala ng patuloy na paghahati-hati ng mga Pilipino. Kaya nga lang napakalungkot nito. Kapatid, tinuturing na super ate, walang tigil ang pang-iintriga at pagbatikos sa kanyang pamilya. Wow! As in wow talaga. Again, lahat ito opinion lang base sa nangyayari at merong pinanguhugutan. Paki-like and share, subscribe and follow.